Sabi nga nila, dinaig pa nga, mabuti pa nga niya si Lito Lapid eh. Oo. Tumindig. Oo, yung isa niya nag-abstain eh. Oo, Hindi niya namin nakalain na isang general, isang matipuno, isang pinglakson, nag-abstain, walang paninindigan doon sa mga issue, nagbabangga ang issue. Meron naman sa paninindigan. Oo. Hindi lang sang-ayon sa paninindigan ng 11. At Ano sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, ang Bill of Rights, o kaya right to due process, ay nandyan po yan. Yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay karapatan ng nasakdal na Vice President Sara Duterte. Hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment. sinong unahin natin? Unahin natin yung gusto, pinakamahaba, pinakamaikli. Hindi, yung Kasi sabi mo nung kanina, tumagal yan ng may halos ng may 5 oras. Oo. Sa 5 oras na yun, nagkaroon ng tagisan ng talino, ng talas ng isipan, at kung ano-ano pa man, talagang nagtagisan ng gusto. Argumento por argumento. Pero alam mo bang sa dami na nagsalita dyan, Nelson, isa lang ang nag-viral. Ano? Sino? Sa loob po ng 6 na segundo. Ba? 6 na segundo ba o wala pa ata 10 segundo? Bakit nag-viral? Ha? 6 na segundo? O, kita mo. Bakit nag-viral? O, ito. Parinig ko sa'yo. O, alam mo kung sino? Baka magkamali. Ready na. Alam na. Ito ang viral. Alam nila yan? Yes. Alam ni nung mga kasama natin to. Doon sa technical. Tingnan nga natin kung sino po itong nagkakaisa kayo nag-viral? ng damdamin. Pag hindi, babati ko sila. Na nagkaroon Sino? ng mainitan, maanghang na palitagisan ng talino. Diba? Kaalaman. Pero ito po ang umibabaw sa lahat. Pakinggan natin ang Supremo. Supremo? Mr. Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Gawin natin 12 segundo, Nelson. Kasi 6 seconds lang eh, maikli eh. Gawin natin, gusto bang gawin natin 12 segundo? Paano? I-replay natin. Hindi ako, Jen, ha? Ito naman gusto ko ipagtanggol si Senador Lapid sa mga... Hindi ako, kasang-ayon niya ako ha. Sa mga pumupula sa kanya. Dahil minsan lang magsalita, maikli pa. Kasi naman sa ang haba ng sinabi mo, wala naman laman, di ba? Nga, tawag niya, short and... Ito sinabi niya, makabuluhan to eh. Yes. Sige, paulitin nga natin para, isa pa nga, para malaman natin. Nanamnamin ko lang ang gusto. Nanamnamin ko lang. Mr. Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Diba? Nakita mo, nire-respeto ko po at ginagalang ko ang kataas-taasang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Saulado ko kagad eh. Malinaw. Malinaw. Parang natawa pa si Senador Jinggoy nung tinawag. Parang ayaw niyang maniwala eh. Parang, Lito Lapid? Magsasalita. Magsasalita? Yan ang nag-viral, Nelson. Dinaig niyan ang... yung ibang mga nagsalita. Mga nagsalita. Chis Cordero, halos 15 minutes nagsalita eh. Senate President, Alan Peter Cayetano, dami sinabi. Ang haba rin eh. Sino pa? Joel Villanueva. Talaga namang sumisitas pa ng mga talata eh. Pero ito yung mas pinakinggan ng taong bayan. Ito ang talaga namang, sabi niya, wala ka nang hahanapin pa. Iba ang Supremo. Ayun. Kaya nga tinawag doon Supremo. Diyan ka naman nahanga kay Senador Lapid, Jen. Sa kabila ng di ba? Sa kabila ng mga ganyan na sinasabi na ang ngayon lang nagsalita, bakit naman ganyan, di ba? Pero nagtataka ka, di ba? Kahit noon pa, basta may eleksyon,
pumapasok sa Magic 12? Ayo, sabi ko naman sa iyo eh. Ano kayang may... Kasi alam mo naman sa politika, numbers game yan. Bawat isa, mahaba, maikli man ang sinabi mo, pare-paras lang kayong isa ang boto. At ang boto ninyo ay may bilang lahat. Sabi nga nila, dinaig pa nga, mabuti pa nga sinaan niya si Lito Lapid eh. Tumindig. Yung isa kanya nag-abstain eh. Hindi niya namin nakalain na isang general, isang Matipuno, isang Ping Lacson nag-abstain, walang paninindigan doon sa mga issue, nagbabangga ang issue. Meron naman siya paninindigan. Hindi lang sang-ayon sa paninindigan nung 19 at nung 4. Hindi, sabi nung iba, hindi. Iba pa rin talaga yung may paninindigan ka. Sabagay, ha? Ibaan niya yung, ano ka, malahini nga? Sabi ng ganun. Hindi ko malaman kung mainit o malamig ka. Eto na, si Senador Cayetano naman, Alan Peter. Ayan, Kasi medyo... dalawang Cayetano eh. Pakinggan naman natin. Paikliin na lang natin, yung gist na lang. Ito yung pinakalundo nung kanya sinabi. Sige. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Ayun. Kaya naman niya nabanggit ito, Jen, kasi lumilitaw na para bang ang mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ang gusto lang nila talaga hindi naman yung procedure eh. Hindi naman yung kung ano ang sinasabi ng konstitusyon eh. Kundi ang gusto nila ay alisin lang, maisulong lang impeachment whether or not ito ay sang-ayon sa isinasaad ng batas. Tama. Kaya ang sabi niya dito, paano kung ang nasasakdal ngayon ay iba? Halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa impeachment. Ganyan din kaya ang sasabihin nyo na dapat ay ituloy ang impeachment? Baka iba. Baka iba. Kasi ang dapat dito, regardless kung sino. Yan. Diba kasi kung batas ang pag-uusapan, hindi dahil sa pabor sa iyo ang batas at saka ka lang susunod. Pero pagka yung batas na yan, desisyon ng kataas-taasang hukuman ay taliwas na sa iyong gustong mangyari, na ipinipilit mong labag naman talaga, batay sa kanilang desisyon, iba ang hindi ka sumusunod. Yan ang hindi maintindihan ng marami. Kapag ka tumindig ka, sabi nga, may bias ka. Hindi. Kapag ka mayroong ganyang sitwasyon, sabi nga nila, hindi po yan nga niyang babae yung katarungan, di ba? May piring. Yung isa ay may hawak na tabak, yung isa may hawak na timbangan. Walang tinitignan yan, klase ng tao mo, kung ano yung katwiran. Kung si... Gamitin mo yung mic. Aling mic? Yan, gamitin mo yung mic. Ito? Kanta ka na. Only Hindi, yung Dancing Queen. Gaya mo si Claire. Ha? Tayo ka. Alin? Yung Dancing Queen? Lampas na. Di ba? You are my dancing queen, young and clean, only 17. Oh yeah. Ganyan si ano. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene. Being the dancing queen. Videoke contest. Videoke contest. Oh. Kayo dyan ha. Kanta kayo ng Dancing Queen. Video nyo o live sa mga Facebook nyo. Ha? Dancing Queen. Only 17. You can dance, you can jive, having the time of your life. Nasa ka ba ngayon? Ha? Nasa ka ngayon? Andito kami sa Senate. Naghihintay kami ng session na ang agenda ay whether or not the Senate will proceed with the trial of the impeachment against VP Sara Duterte or
or dismiss the complaint for lack of jurisdiction pursuant to the Supreme Court decision in Sara Duterte versus House of Representatives. Of course, nag-motion for recall ng speaker ninyo at hindi ko alam kung ano po ang expectation nila kasi unanimous naman yung boto ng Supreme Court. Kaya hindi naman nila madiktahan ng Senate, 'di ba? Sabi nga ni Senate President Chis Escudero, sabay taas ng kilay, tila ang Kamara de Representante ay nasanay. Sabay taas ng kilay. Di ba? Hindi po uto-uto si Senate President Chis Escudero. Matalinong tao po yan. Nag-UP College of Law din po yan. Kaya, at saka, demokrasya ito, di ba? By the last time I heard demokrasya ito, may upper chamber ang Senate, lower chamber yung House of Reps. Kasalanan ng House of Reps, minadali-dali nila yun eh. Anong sabi ng Supreme Court? Bad faith ang House of Representatives. Dahil ang naunang 3 complaint noong December 2024 ay inarchive nila. Kumbaga ay kung sa Ilonggo pa ginamos bala. Binaguog nila. Tinago nila. Kumbaga pinail lang nila na parang wala lang action. Ganon. Tapos yung pang-apat, ang pinail nila na inakyat nila sa Senado. Sinabi ng Supreme Court. Yung 3 yun na in-archive, that's already more than the first complaint. Ayon sa ating konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file laban sa impeachable officer bawat taon. Kaya kung gusto nila, February 5 o February 6 next year, pwede pa silang magsampa uli ng impeachment complaint versus VP Sara. Siyempre, nagmamadali po si Speaker dahil, siyempre, gusto niyang tumakbong presidente, di ba, sa 2028. Kaya lahat ng mga inaugurasyon, ng mga tulay dyan, mga CR, mga basketball court, lahat na yan, papatulan niya ni Romualdez. Sama siya kay BBM. Lahat na yan, pati drainage, pati Paano yung flood control pala? Flood control! Nasaan na pala ang flood control? Saan po kayo tatayo dyan at magpapicture sa flood control? Invisible naman yung mga flood control. Yan, para manalo si Romualdez, kailangan ma-impeach niya si Sara Duterte. Diba? Kasi yan naman ang ginagawa niya eh. Diba sa district niya, wala nga siyang kalaban. Pinag-DQ niya. Kayang-kaya naman niya yun. Ba't pa niya pinag-DQ? Mario. Ano masabi mo buong pamilya niya paupo ngayon? Ay, nako. Sus mio. Ako nung sinabi ng Supreme Court na hindi ako makaupo, iba na lang ang uupo. May respeto. Dahil grave abuse of discretion din ang COMELEC dahil ako'y dating commissioner. Ay, taos, pikit mata, reflection, taos puso ko pong tinanggap yun with humility na ito po ay isang test of humility sa akin. At naglagay po kami kay Dr. Camille Ilagan bilang bago pong nominee. Anong ginawa ni Speaker Romualdez? Nakaupo na dun sa last day of the session. Nakaupo na po doon. Alam na alam niya na nandun si Dr. Camille Ilagan, ang aming nominee. Kaya representative na kasi na-proclaim na ng COMELEC tsaka nag-oath na sa isang RTC judge. Hindi talaga niya pina-oath. Yan ang sinasabi, yung rules dyan ng House of Reps ay hindi po yan discretionary. Hindi po pwedeng ang speaker ang nag-decide kung kailan niya po yan i-follow at kailan niya hindi. Yan ang sinasabi. Kaya sabi ng Supreme Court, mali kayo. Nung may complaint dyan sa impeachment, you did not give a copy to Vice President Sara and you did not give her an opportunity to be heard. Sabi nila, bakit kami magbibigay sa kanya ng opportunity to be heard? Amin-amin lang to Amin-amin lang itong procedure namin. Amin-amin. Kung kailan lang gusto ng speaker gawin niya. In our case, P3PWD, ayaw niya kami paupuin dahil
kontra Marcos ako at kontra Romualdez. Paano pala Hindi niya pina-out ang aming representative. Anong sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, ang Bill of Rights, o kaya right to due process, ay nandyan po yan. Yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay karapatan ng nasakdal na Vice President Sara Duterte. Hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment. Bongga pala itong si Speaker at ang House Congressman dyan eh. Ibig nila sabihin, pag impeachment, sila lang ang Diyos. Sabi nila, hindi na dapat nakikialam ang Supreme Court sa amin. Kasi rules namin ito eh. Pambira naman kayo eh. Nandyan nga sa rules nyo, sabi ni Attorney Francisco, yung anak ng yung mismong Francisco versus House of Representatives, the landmark case. Nandyan mismo sa rules ng House of Reps na nakalagay the rules of court shall be suppletory in character. Diyan. Ay, hello, ang dami nyo kayong abogado dyan. Hello, nasaan napunta yung mga... ba nag-bar exam kayo lahat? Mga abogado dyan, mga congressman. Hello, nasaan ang Bill of Rights? Wala. Dyan sa House of Representatives, wala ng Bill of Rights. Ganun ba yun? Ano lang bill ang meron dyan? Bill? yung impeachment ni BBM ano nangyayari? Ano impeachment ni BBM? Ano pala nangyari doon, ha? Yung best friend ko nag-file. Si Cardema ba yun? Nag-file? Ano nangyari doon? Hindi ba dapat deliver din yun sa committee at sabihin ng Justice Committee kung sufficient in form and substance? Ano yun nangyari doon? Archive din? Saan? Sabi nga ni Attorney Francisco ng Francisco versus House of Representatives, wala pong katagang archived sa Constitution, sa impeachment. Hindi po yan pwedeng i-archive. Wala pong discretion o leeway ang speaker o ang mga committee dyan na mag-archive ng complaint sa impeachment. Ang nakalagay po dyan, within 10 session days ay dapat po nilang aksyonan yan. Hindi naman nila ginawa yun sa impeachment complaint ni VP Sara. Tapos sasabihin nila, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Check and balance ito. Bakit ganyan? Equal naman kami ng branch. Yun na nga Hello. That's the point. Na-check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo checks lang. Checky lang. Kim Jong-un kasi Sino si Kim Jong-un? Sino? Kim Jong-un. Sino? Si Kim Jong-un. Alam mo na. Si Kim Jong-un daw kasi. Hindi na check and balance kayo. Di ba yan ang demokrasya? Nabi ngayon ng Supreme Court. Shout out mo 2000. Asa na?